Pag-usapan pa natin ang mga polisiya ng administrasyon kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Junie, ano pa ba yung mahahalagang punto sa isinabatas na Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act? Diyan, Paps, sa Maritime Zones Act, inilatag dyan hanggang saan yung sakop ng territorial waters natin at saka hanggang saan yung exclusive economic zone. So, doon malinaw na, no? Saan yung talagang territorial waters natin, atin talaga. So, sa gayon, madali nating maipapatupad yung mga batas, yung rules ng ating bansa. Ito na mga isang batas, nagtatakda ng ruta para sa mga international vessels at aircraft kung saan lang sila maaaring dumaan, maging yung airspace above nun. So, again, mamamonitor natin sino yung mga dumadaan. Malaki din daw yung maitutulong niyan, Paps, sa mga mga mangingisda, kasi alam nila saan yung ruta ng mga malalaking barko, iwas aksidente. Tsaka, Paps, bukod dyan, meron din daw mapa ng updated version ng mapa natin na ilalabas kapag meron ng IRR itong bagong batas. So, nandoon na yung West Philippine Sea. Ayun, malinaw. Hindi ibig sabihin, hindi pwedeng gambalain yung mga tropa nating dumadaan dyan, ano? Oo, at saka masasabi natin na talagang kung ang China, di ba, may 9-dash line na mapa. Ang Pilipinas, eto na, ilalabas na, official na yung West Philippine Sea kasama. Maliban sa pagkondena o pagkokondena sa dalawang bagong batas sa West Philippine Sea, may nabalitaan ba ang palasyo na kilos ng China ngayon? Sabi nga, Pops, ini-expect na raw ni BBM. Actually, ang dami nagsasabi na expected yan. Kasi una pa lang naman, hindi na nila kinikilala yung arbitral ruling. So, what more kung batas natin? Galing pa sa atin. Pero ang sabi nga ng mga law experts, Pops, hindi naman kailangan kilalanin ng isang estado yung batas natin para ipatupad natin. So, kailangan pa rin natin, i-enforce pa rin natin ito. Sa ngayon, wala namang sinabi yung China na any action bukod sa patuloy pa rin daw nilang ipaglalaban yung sinasabi nilang rights nila, territorial rights nila. Yung dalawang bagong batas na ito, Julie, paano ba yan makakatulong para mapaalis ang mga Chinese sa sakop nating lugar sa West Philippine Sea? Kasi nandun na sila eh. Pero doon kasi, Paps, malinaw talaga ano yung maritime zones natin. Paano natin itataboy? Yan ang siguro. PCG ang mag-e-enforce itong batas na to. So, Coast Guard. So, siguro, Paps, again, baka malaking tulong yung mapa, no? Kung nandyan na yan. Meron tayong pinangahawakan. Ayan, papakita natin. Sa amin to, nasa batas namin, identified alin hanggang saan yung aming teritoryo. Okay, usaping US naman. Sa US, magbabalik na si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Anong inaasahan dito ni PBBM? Paps, wala naman daw inaasahang malaking pagbabago kasi, again, oldest ally pa rin naman natin ang Estados Unidos. Wala bang courtesy call na inaasahan tayo mula sa bagong halal na Pangulo ng US? Sa ngayon, wala pang nakaschedule. Ang only interaction pa lang ay yung pag-congratulatory message ni PBBM nung nanalo itong si President-elect Trump. Ngayon, wala pa tayong mga scheduled official visit, working visit, or any courtesy call. Kahit yung phone call between them, hindi pa rin nangyayari. Alright, maraming salamat. Mobile Journal Julie Baiza.